magandang araw mga kasama. So magkakasama tayo ngayon para sa panibagong topic na magandang pag-usapan. Ito ay tungkol sa mga yung tawag na puting tie beam or simply tie beam or sabi nila grade beam. Ang iba naman sabi flint beam. Mayroon naman strap beam. So, ano bang term ang tama? So, gawin na lang natin na generic term or I believe tie beam or puting tie beam, FTB in short, is the generally accepted terminology para dun sa mga biga na nilalagay natin sa ating mga pundasyon. Yung nagko-connect dun sa mga poste. Siya ay either below the ground or minsan on ground na mismo. So at grade. So kaya ang tawag ng iba ay grade beam. Based on experience, so naging generic term yung puting tie beam or tie beam. So for my own preference, so acceptable sa akin yung term na tie beam or FTB. So I don't know sa iba. So basta in professional practice, so yun po yung acceptable na term personally para sa akin. And base rin po yan sa mga project na nagawa na natin. At sa mga designs na base rin sa mga structural engineers. Sa mga kasama natin na nag-design ng iba't ibang structures involving yung member na yan, yung flexural member na yan na tinatawag natin na puting tie beam. Generally, we call it puting tie beam. Siguro hindi naman masyadong issue or wag na natin gawing issue kung tama o kung ano yung tingin yung tama o kung anong tingin natin na mali. So, yun ang discuss natin ngayon. Okay? Pag-usapan natin ng isang structural element na tinatawag na puting tie beam. Bago tayo dumako sa iba't ibang parte ng superstructure natin. Sa design at construction, madalas maririnig natin o nakikita natin ang puting tie beam o tie beam sa simpleng termino. Para di magkalituhan, ang FTB ay ang biga na makikita sa ground. Mapaibabaw man siya o ilalim. Pero alam naman natin na sa iba't ibang lugar at bahagi ng mundo, ito ay may iba't ibang katawagan o pagkakakilanlan. Tulad halimbawa, kapag ang isang biga ay nasa ibabaw daw ng lupa, siya ay grade beam or flint beam. Kapag nasa ilalim naman ito ng lupa, ito naman ay tinatawag na tie beam. Kapag nasa mismong puting natin ito, strap beam naman ang tawag dito. Nakakalito ano? Kaya isa-isahin natin. Flint beam. Flint beam, ito ay isang structural member na ginagawa at ground level. Ito yung naghiwalay sa superstructure at sa ating substructure. Actually, sa Pilipinas, bibihira gamitin ang term na ito. Mostly sa Middle East region, or maybe sa Europe or sa part ng South Asia. At sa iba't ibang codes other than Philippines. So, doon natin makikita yung paggamit ng term na flint beam. Sa ibang region, generally, yung flint beam, ito ay may height na 300 mm to 600 mm from the ground level. But the standard height of flint beam for residential building is 450 mm from the ground level and about 600 mm
Ito yung standard height for commercial building. Well, sabi ko nga, sa ibang bansa po yan. Ngayon naman, ano yung tinatawag na puting tie beam? Puting tie beam is a type of beam used in construction to tie the puting and avoid the slender column effect in the structure. Pinoprovide natin yung ganitong type ng beam when the two puttings are in the same line. So it connects two or more columns and makes a structure as a frame. Tulad nito. Ano-ano pa ba ang mga rason bakit tayo naglalagay ng tie beam? First, so ginagamit ito sa construction ng mga building to avoid settlement ng mga poste or ng ating pundasyon. Second, it helps to carry yung horizontal load sa mga column, like yung wind or earthquake load. Third, tie beams behave as a length breaker sa mga column. By joining two or more columns, these beams help to reduce their effective length and slenderness ratio. Kaya, kailangan natin mag-provide ng tie beam sa mga building kung ang height ng ating mga poste or column is 4 meters or above. Kasi, it reduces the effective length of column and prevents the column from buckling. So, yung pagkalundo, yung paglundo ng ating mga poste ay maiwasan kung maglalagay tayo ng tie beam. So, ganito. So, hindi na kailangan mag-provide ng tie beam kung ang height ng iyong column ay less than 4 meters. So, mas may resistance na po sa buckling. So, kaya ganito ang makikita ninyo na mas common na design. In addition, tie beams increase the stiffness of the structure as it ties two columns for two movements. Yun nga yung vertically and horizontally. Let us consider two columns, column A and column B, which are tied together. So, the tie beam provides resistance to its settlement by shifting force to column A when column B settles. So when column B is moved horizontally, then column B and column A are tied with the tie beam to provide a frame action which helps to reduce horizontal deflection. So ibig sabihin nagkakatulungan yung dalawang component natin through tie beam. So tie beam is used in the construction or in the design of the building to carry the axial compressive force. Actually, tie beams are used for seismic design. So pagka may mga dinidesign na mga building ngayon, so hindi na nawawala yung ating mga tie beam to tie up the entire building, especially when the site is in high seismic region. And approximately nasa 10% ng maximum axial force ng column ay dahil po yan sa seismic loading. Now, may isa pang tinatawag na grade beam and meron din strap beam. So according to Wikipedia, a grade beam differs from a strap beam because a grade beam is reinforced to distribute the weight of a wall to separate foundations, while a strap beam is designed to redistribute the weight of a column between footings. Pero may mga plano na makikita mo naman na tie beam naman ang tawag. Mapailalim man ito o ibabaw ng lupa. So, maaaring hindi kayo mag-agree sa akin, pero to simplify things, especially this topic of FTB,
I personally believe in the idea of using the generally accepted term dito sa atin na putting tie beam or simply tie beam. Unless nakakonekta siya sa putting, strap beam na ang tawag doon. Ngayon, naniniwala ako na mas mahalaga na alam natin ang purpose at ang intention ng design or ni structural engineer kumpara sa pinagtatalunang tamang tawag dito. So, kayo nang humusga. Depende kasi sa approach ng design engineer kung paano niya dinidesign ang tie beam at kung anong itatawag dito. Actually, secondary na lang yung tawag na yan. So, may term na tayong maririnig na plinth beam or minsan grade beam. So, for simplicity, I call them putting tie beam or tie beam. Okay? Mga kasama, this discussion is a guide only. This is a result of my personal experience at it may not be applicable to your own project. Kaya, your discretion is highly advised. Also, this is not in any way to degrade nor overrule the structural profession in the Philippines. Like anybody else, I uphold to protect the profession. I also condemn illegal practice. Magkasama po tayo dyan. Pero, sa ganang akin, maganda itong pag-awayan, pag-usapan. Dahil mas makakatulong ito kung ito ay pag-uusapan at mapapalawak natin ang ating kaalaman. Let's proceed. To summarize, putting tie beam is a flexural element ng isang structure na nagdadala ng gravity load or pwedeng reversal ng load during earthquake. Kaya kailangan properly designed din ang member na ito. Take note, may mga design na tie beam na nagdadala ng CHB wall, which is like a normal second floor beam. But it will give more weight sa foundation kasi imagine may nakapatong at sinasalong CHB wall. Makikita rin natin minsan ang slab on grade nakapatong sa tie beam. Kaya better check first the design. Baka kasi ipatong natin sa FTB ang SOG na di naman dapat. Remember, mabigat po ang SOG. Kaya generally may gap yan from wall or from FTB to allow lateral movement and expansion of concrete. Aside from its weight na dadalhin ng supporting base or embankment. Pero kung ang intensyon ni designer ay ipasalo ang buong floor, so ibig sabihin lang yan, hindi maganda ang lupa natin. Maaring mataas ang groundwater level na magpuproduce ng uplift force sa buong slab or masyadong mababa ang soil bearing capacity. Kaya, better check ang actual site condition para safe tayo. May design naman na kinoconsider ang uplift force from ground. So, baligtad po ang arrangement ng bakal natin dyan. Opposite sa typical beam natin sa second floor and above. Makikita nyo ang splice po dyan ay nasa bottom bar at mid-span. Same with the effect of the earthquake loading. Kaya mga kasama, mahalagang alam natin ng intensyon ni designer para safe tayo. So, let's summarize. Ang purpose ng ating member na ito ay first, to distribute the load of walls over the foundation. Second, to prevent excessive settlement. Third, to connect all the columns. Fourth, to prevent cracks from the foundation wall. Fifth, to avoid differential settlement. Sixth, to prevent buckling of columns against column slenderness ratio.
So, masasabi ba natin na ang tie beam is equals to plinth beam is equals to grade beam? Ikaw na ang humusga. Leave a comment below. Kung mayroon pa kayong mga reaksyon or mga gustong point out or gustong idagdag sa mga pinag-usapan natin, so mag-iwan na lang kayo ng mensahe dito sa baba. Magandang pag-usapan yan. Siguro, ang third na lang natin ay constructive discussion. Hindi ito pagalingan. So, kung anong idea natin, so let's open up and share natin kung ano yung mga nasa isip natin. Okay? Maraming salamat. God bless us all. Ingat.